Excuse me. Hello guys, good evening guys. Basic lang yan guys basics lang. Madali lang to, madali lang. Very very easy. Guys, i-share nyo yung live guys. Thank you guys. I-share nyo guys. I-share nyo guys. S-H-A-R-E. Share. Share nyo, share nyo. Share guys. Sup si Jong? Sup? What's up, insan? What's up? David Kan. Guys, share nyo yung live natin. Thank you guys sa mga nag-share kay Zawi. Hello Kate. Guys, nag-live na ako kaninang tanghali. Mamaya, madadali lang to guys basics lang to kay Stella. Thank you sa pag-follow. From what school ka nag-grad? Basta Santiago. Basta school sa Santiago guys. School sa Santiago, Isabela. Shoutout daw kay Adrian Jewit. Di ko alam pa basa niyan tol eh. Sorry. Nuubagan ko. Wait lang natin yung iba guys bago ako mag-start. Hello Gerald. Thank you. Present ka na naman tol. Guys, basics lang to guys ha. Ayoko kasi na mahirap guys. Nai-stress ako magturo ng mahirap. Tsaka na ulit yung mahirap. Basics muna tayo ulit. Dahil bang bigas Isabela? Ano yun? Wala naman. Hello JC. Wala guys. Taga Vizcaya ako guys. Taga Nueva Vizcaya ako guys. Wait guys. We're gonna start mamaya. Antayin lang natin yung iba para hindi tayo paulit-ulit. Sana maintindihan nyo ha. Taga Ramon. Di ko wala. Di pa ako nakapunta dyan guys eh. Uyaga ko ngayon. Sim. Implicit. Basics na nga tinuturo. Papaturo pa ako na implicit differentiation. Tsaka na yan. Hello guys. Wait lang natin yung iba. Uy, letter C. Lupit. Sagot ka na agad. Insan. Okay, number 1 na tayo. Sumagot na insan ko eh. Take note guys. Pag percentage, ang gagawin natin is gagawin nating decimal. Okay? Ang decimal ng 15% is 0.15. Tapos, Oshu, pag off it is, syempre, multiplication. Tapos, 480, di ba? Pag nagmumultiply kayo ng decimal at saka whole number, ang gagawin nyo, ganito lang. Okay? Eto muna, multiplied by yan. Okay, malilito 48 multiplied by 15 muna tayo. Mamaya na natin ilalagay yung 0 tsaka yung decimal place. Mamaya na natin ilalagay yan, tapos yung decimal place dito. Mamaya na yan. Mamaya na. So, ganito muna mangyayari. 48 multiplied by 15 muna. 0 carry 4, 24, 8, 4. 0, 2, carry 1, 72. Napansin nyo guys, 720. Dito natin ilalagay yung 0 na. Tsaka natin ilalagay yung 0 pag nakamultiply na tayo. Hindi na gamit yung 0, pansin nyo? 48 lang to. 480 dapat, di ba? Yung 0 dito, tsaka ko lang nilagay after natin mag-multiply. Tapos, yung dalawang decimal places, ilalagay nyo lang. 1, 2. Dito na yung magiging decimal place natin. Okay? So, magiging sagot natin sa number 1 would be 72. Okay, letter C tayo. Paano pag di 0 sa huli? Di multiply nyo ng normal. Okay? Pag hindi 0 yung huli niya, i-multiply nyo ng normal. Okay, number 2 na tayo. Basic lang yung number 2, guys. Actually, parang bonus question na nga ito pag ganito eh. 3x minus 5 is equal to 16. Pag ganyan, guys, ito basic transpose na lang to. Di ba, guys? Ito, ita-transpose natin siya sa kabila. Take note, pag nagta-transpose tayo, tol, yung sign neto is mababaliktad or mag-iiba. 3x is equal to 16. Yung negative 5, pag naka-transpose na, it would be positive 5. Okay? Tignan nyo lang yung sign. Para hindi kayo malito. Kung negative dito, automatically positive siya pag transpose. Okay? 7, tama kayo. 3x is equal to 16 plus 5, 21. Yan, tama. Tapos, para matira si x, i-divide natin both sides by 3. Matitira si x, 21 divided by 3 would be 7. Okay? Thank you, Aaron, sa freestyle. Thank you, tol. So, letter C ang magiging sagot natin sa number 2. Madali lang, di ba, guys? Sobrang dali. Sa number 3 naman tayo. Pag ganito, madali lang. Di ba 5 consecutive integers? Meaning lang yan, may 5 tayong numbers. Dito ko na lang susulat.
May number 1, number 2, number 3, number 4, at saka number 5. Take note, saan natin nakuha yung 5? Syempre, given, tol. Ayan guys, so given siya. Given, okay? Ngayon, yung 215, i-divide natin siya by total number of items, which is 5. Thank you, Kate. 215 divided by 5, ang magiging sagot natin is 43. Take note, yung 43 natin dito is the median, okay? Median. Median ang 43. Thank you, Joanne Shop, sa pag-share. Okay, median. Yung middle integer yung hinahanap. Meaning, kung ito yung median, tapos middle integer yung hinahanap, automatically 43 magiging sagot natin. Pero what if hinahanap lahat ng numbers? Okay, what if? Sabi nga, median yan. Ano ba yung median dito? Gitna, di ba? So, pang number 3. Kung yung pang number 3 natin is 43, may numbers tayo before 43 and after 43. Okay guys, pang CSE, yung 43 magiging 42, tapos magiging 41. Yung 43 magiging 44, tapos pwedeng maging 45. Take note, median kasi natin yung 43. Kaya sagot natin siya kasi yung hinahanap is the middle integer. Okay, siya yung middle. Kaya siya yung magiging sagot natin. Pinakita ko lang guys kung paano kunin yung iba pang numbers. Baka kasi guys, sa exam is hindi median yung hanapin. Okay, baka smallest, largest, or second to the smallest, ganun. Okay? Kaya, pinakita ko sa inyo yung process. Okay? Saan natin nakuha yung 5? Siyempre, 5 items tayo dito. 5 items. 5 consecutive. Magkakasunod na 5 numbers. Number 4. Pag area ng rectangle, guys, sobrang dali lang yan. Ang area ng rectangle is always length multiplied by width. Hello, Rix. Sup, tol? Okay? Okay, length multiplied by width tayo. Siyempre, ito yung length natin. Ito yung width natin. Okay? Yung length natin ay sabi nga, 18 centimeters multiplied by 12 centimeters. Okay? Pag pinag-multiply natin yan, ano magiging sagot? 18 multiplied by 12. Good evening, brain heart. Guys, basics lang to ha. Okay, ganito mag-multiply. Mamano-manuhin ko lang guys, kasi bawal kasi yung, bawal calculator sa exam eh. 216 magiging sagot natin. So, yung area pala ng rectangle na to is 216 square centimeters. Okay, take note, length multiplied by width pag rectangle. Okay, pag rectangle tayo, ang area niya is length multiplied by width. Okay, ibibigay ko na sa inyo mga area. Area ng rectangle is length multiplied by width. Area ng square is s raised to 2. Thank you, brain heart. S squared. Ang area ng circle is pi r squared. Basta mga yan, mga basic lang na shapes. Ano pa ba? Triangle. Pag triangle, it is 1/2 base multiplied by height. Basta mga ganyan lang, guys. Okay? Sa number 5 tayo. Huwag kayong malilito dito, guys, pag ganito. Huwag kayong malilito. Eto, guys, meaning lang yan, imumultiply nyo lang yung 4 at saka 6 muna. 4 multiplied by 6, ang magiging sagot natin is 24, tama? Saan natin ilalagay yung decimal place? Bilangin nyo lang, guys, kung ilang decimal place meron. Isang decimal place, pangalawang decimal place natin dito. Isa, dalawa, so meaning isa, dalawa, dito yung tuldok natin. Okay? Huwag kayong malilito kung saan nyo ilalagay yung tuldok kasi sa exam, yung mga choices is 2.4, 24, 0.24, 0.024. Ganyan yung mga choices sa exam. Kaya, huwag kayong malilito if ever man na ganyan yung mga choices. Kailangan nyo munang bilangin yung mga decimal place. Okay? Para hindi kayo mahirapan. Yun na yung tips. Okay, sa number 6, ratio tayo. Madali lang pag-ratio, guys. Okay, ratio is basic. Madali lang pag-ratio. May dalawa tayong ratio dito. Ang ratio ng boys to girls. Take note, sa ratio, kung ano yung mauuna, sa kanya yung mauunang value dito. Okay? Ang boys natin, ang value niya is 3. Ang girls natin, ang value niya ay 5. Since hindi na-specify yung students kung lalaki ba siya or babae, ang gagawin natin dyan is total value natin siya.
Okay, total value natin would be 64. Bakit total value? Kasi nga guys, wala siyang classification. Hindi siya lalaki, hindi rin siya babae. Meaning lang yan, pinagsama yung dalawa. Kung may total value tayo, syempre magkakaroon tayo ng total ratio. Paano nga ba yung total ratio? I-add nyo na yung mga ratios natin. I-add nyo na yung ratio. Okay? 3 plus 5, it would be 8. Yung total value natin, di ba, is 64. Divided by total value, i-divide nyo siya sa total ratio. 64 divided by 8, ang magiging sagot natin is 8. Yung 8 na to, siya yung magiging basis. Paano basis? Siya yung imumultiply natin sa value ng hinahanap. Ano ba yung hinahanap natin? Di ba yung hinahanap natin are boys? Ano ba yung value ni boys? Di ba ang value ng boys is 3? So, 8 na basis multiplied by the value of boys na 3, ang magiging sagot natin dito is 24. Meron tayong 24 na lalaki sa 64 na students. Okay? Ayan yung magiging sagot natin. Di ba ako magbilog? Ganun lang kadali. Guys, madali lang kasi itong worksheet natin ngayon eh. Bukas guys, medyo mahirap. Di pa kasi nakaka-recover guys eh. Baka ma-mental block na naman ako bigla. Eto guys, madali lang pag ganito. Pag motion problem ang kailangan nyong gawin, 60 lang, is mag-drawing kayo ng triangle. Okay, triangle tayo pag motion problem. Triangle. Yung pinakataas is distance, sa baba is speed, at saka time. Paano kaya? Ba't may gabi guys? May sakit ako nun. Paano kaya makukuha yung speed? I-close nyo na yung speed. Takpan nyo. Nakikita nyo mas mataas si D kaysa kay T. Meaning yan, ang speed daw natin is distance all over time. Okay? Thank you, Shaira. Ito yung distance, ito yung time natin. Tama. So, 150 kilometers divided by 3 hours. Tama kayo guys. Ang gagaling nyo naman. Ang magiging sagot natin is 50 kilometers per hour. Okay, lulupit guys. Lulupit nyo guys. Share nyo yung live guys. Thank you. Eto. What is the probability of getting a head when a coin is tossed twice? Ano ba? Alam yan, hindi guys, basics lang ulit. Kasi nga guys, kanina, nagkuha na kanina yung sobrang hirap na worksheet. Bukas ulit yung mahirap. Bukas ulit tayo mahirap guys. Nagre-recover pa lang ako guys eh. Naggaling ako ng migraine eh. Kaya, madali mo na worksheet natin. Number 8, okay. Di ba yung coin? Kasi may coin, di ba? Yung coin natin may tails at saka heads. Pag binato mo yan, ito yung pwedeng lumabas. Pwedeng tails or pwedeng heads. What is the probability of getting a head? So, isa lang. So, isa sa dalawang outcomes. So, 1/2. Letter C tayo. Thank you, Catherine, sa gift. Thank you, Tol. 1/2 tol, hindi 1/1. Okay, PEMDAS. Madaming naguguluhan sa PEMDAS, guys eh. May parentheses, may exponents, may multiplication, division, addition, tsaka subtraction. Yung parentheses, syempre siya yung pinakamataas. Exponent, susunod siya sa parentheses. Pangatlo is multiplication, division. Dito na nagkakatalo. Okay, thank you, bud. Boodle Zone PH, thank you. Dito na nagkakatalo, guys. Bakit? Kasi ang alam ng iba, mas mataas si multiplication kesa kay division. Ayan yung pagkakalam ng iba. Pero hindi naman yun yung case. Okay? Hindi yun yung case. Hindi mas mataas si division kesa kay multiplication at hindi rin mas mataas si multiplication kay division. Walang mas mataas sa kanila, guys. They are equal. Bakit nga ba equal? Equal sila kasi depende kung anong mauna from left papuntang right. Thank you sa fried chicken, tol. Thank you. Di ko kasi mabasa pangalan mo, tol. Nagko-comment ka kanina pa eh. Sorry, tol. Di ko mabasa pangalan. I-drop mo na lang yung pangalan mo sa comments. Okay? Dito nagkakatalo, guys, ha. Yung multiplication, hindi mas mataas kay division. Yung division, hindi rin mas mataas kay multiplication. Left to right tayo dyan. Kung anong mauna from left papuntang right, siya yung uunahin nyo. Same with addition and subtraction. Pa left to right tayo dyan. Hindi mas mataas si addition kaysa kay subtraction. Mali. Hindi rin mas mataas si subtraction kay addition. Mali din yun. Okay? Dito naman tayo. Papakita ko sa inyo dito.
Baka pansin nyo guys, ang gagawin nyo is imumultiply nyo muna dito. Which is, mali. Kasi nauna si division, di ba? Ganto muna siya. 36 divided by 6 is 6. Plus, 5 multiplied by 2 is 10. 6 plus 10 is 16. Okay? Letter A ang magiging sagot natin. Mamaya guys, ilalapag ko na lang yung mga cheat sheet ko. Sa number 10 naman tayo guys. What is 3/4 of 320? 3/4, pag off is multiplication palagi. Thank you, Jay, from Taiwan. Thank you, Jay. Umabot pala dyan. Kaya nga guys, basics nga to guys eh. Kaya madali. May basics bang mahirap guys? Tanong ko nga kayo guys. Okay. Of 320 all over 1. Bakit natin palagi nilalagyan ng over 1? Syempre, para makita natin yung magka-diagonal. Thank you, Jay. Okay, bakit nga ba tignan natin yung magka-diagonal? Para ma-reduce agad natin sa lowest term. Okay? Yung 320 pwedeng i-divide ng 4. 320 divided by 4, it is 80. Thank you, J. Tol. 4 divided by 4 would be 1. Magiging sagot natin dito is 240. Pero what if, Tol? Pero what if hindi ko siya ni-reduce, Tol? What if hindi ko siya ni-reduce? Parang minultiply ko lang siya agad. Pwede rin naman. Pero makikita nyo yung difference. Ipapakita ko 3 over 4 multiplied by 320 over 1. 3 multiplied by 320 is 900. 900, ilan? Wait lang 960. Okay? Divided by 4, ang magiging sagot pa rin natin is 240. Thank you, Jay. Thank you, Tol. Okay? Nakita niyo yung difference, guys? Dito, guys, nakuha na natin agad yung 240. Sa isang method natin, kailangan pa nating mag-divide ulit. Okay, kailangan natin. Ito, pag pwedeng i-cancel nyo. Makikita niyo yung difference. Number 11. Sobrang dali naman ng worksheet ko. Convert 2 hours to minutes. Take note, sa isang oras, meron tayong 60 minutes. Ay, lagyan ko na lang ng mga short quiz bawat item para mas maganda. Okay. Siyempre, yung 2 oras, meron tayong 120 minutes. 120 minutes. So, sagot natin is letter C. Pero what if hindi minutes, Tol? What if hindi minutes? What if yung 2 hours kailangan natin gawing seconds? Thank you, Budozone PH. What if yung 2 hours gagawin nating seconds? Ano magiging sagot natin? What if ganyan yung tanong? What if ganyan yung tanong natin? What if si 2 hours kailangan natin gawing seconds? Ano magiging sagot natin? Comment nyo. 60 times 60, may shortcut tayo dyan. Okay. Ito yung conversions natin. Diba sa isang oras, meron tayong 60 minutes. Okay? Sa isang oras din, meron tayong 3,600 seconds. Okay? Ayan na. So, yung 2 oras, meaning nun, imumultiply nyo lang siya sa 3,600 para may convert siya sa seconds. So, 2 hours multiplied by 3,600, 2 lang pala. 2 multiplied by 3,600, it would be 7,200 seconds. Ayun na yung magiging conversion natin if ever. Yung mas maganda nga yan, no, pag mas medyo mahirap. Okay, number 12 tayo. A train travels 60 kilometers per hour in 2 hours. Ganto lang bumasa ng mga motion problem, guys. Okay, ganto bumasa ng motion problem. Pag may unit ng speed, like kilometers per hour, meters per second, automatically speed siya. Okay, pag makita nyo yung unit na ganito, mga kilometers per hour, meters per hour, ganon. Meters per second pala, ganon. Speed na agad. Tapos, kung may makita kayong unit ng time dito, meron kasing hours, merong minutes, tsaka merong seconds. Automatically doon, it would be our time. Common sense na lang yan. Nawawala yung distance, di ba? How far? So, distance yung nawawala. Pag distance yung nawawala, paano makuha? Imumultiply nyo lang yung values. So, 60 na speed, multiplied by 2 hours, it would be 120. Magiging sagot natin is, syempre, letter C. Okay, makikita nyo naman guys sa mga given. Pansin nyo yung given guys dito. Unit ng speed to. Kasi nga, kilometers per hour.
Tapos, yung hours or minutes or seconds, unit siya ng time. Meaning, time siya. So, anong nawawala sa tatlo? May speed, tsaka may time. Meaning, nawawala si distance. Kaya nga, distance. Parang number 7, yes, tol. Pag ano nawawala, yun yung pupunan nyo. What is the average? Thank you, Kate. Ito yung may shortcut ako dito pag average. Okay, may average shortcut tayo. Ano nga ba yung shortcut sa average? Ba't baliktad? Una nyong i-check, thank you, Krisnel. Una nyong i-check pag average is arithmetic sequence ba siya? Arithmetic sequence. Number 2, na i-check nyo is kung odd number of items. Okay? Papakita ko sa inyo dito. Dito guys, di ba, arithmetic sequence siya. 20, 30, at saka 40. Arithmetic sequence. Thank you, Jay. Thank you, Tol. Arithmetic sequence siya kasi plus lang naman yung dinadagdag. Plus 10 lang naman yung dinadagdag, di ba? So, check yung unang condition natin. It is an arithmetic sequence. Tapos, odd number of items ba? Check din. Kasi tatatlo lang sila. So, meaning, ang average natin pag ganyan is 30. Okay? Kung ano yung gitna, palagi siya yung magiging average. If pinupunan niya to. What if hindi naman odd number yung items natin? What if ganito? 10, 20, 30, at saka 40. Okay. Una, i-check nyo pa rin kung arithmetic sequence siya. Check, di ba? Arithmetic sequence. Kaya, pwede yung shortcut natin. Okay? Odd number of items, hindi. Pag hindi odd number of items, i-add nyo yung dalawa sa gitna. 20 plus 20 plus 30, it is 50. I-divide nyo lang by 2. Ang average ng apat na numbers na yan is, syempre, 25. Okay, yun yung shortcut natin. For example, sana may 5, may 10, may 15, may 20, at saka may 25. Arithmetic sequence, check. Odd number of items, check. Meaning na lang yan, yung gitnang to yung magiging average natin. Okay, yun na lang yung magiging average natin. Pero pag hindi odd number of items, kunin yung dalawang gitna. Tapos i-add nyo, tapos i-divide nyo ng 2. Yes, parang may dyan. Basta, arithmetic sequence. Okay? Oh guys, may ganito lumalabas sa civil service. Oh guys, what is the square of 14? Pag meaning lang ng square guys, it is 14 multiplied by 14. What if 6? Same din dito. Kung 6 sila, kunin mo yung dalawa sa gitna, tapos i-divide mo ng 2. Take note, gumagana lang yun pag arithmetic sequence yung numbers. Okay, pag arithmetic sequence lang yung numbers ha. Arithmetic sequence. So, 14 multiplied by 14, ang magiging sagot natin is 196. If hindi arithmetic guys, di ba, halimbawa, 1, 2, 4, 5, 6. Siyempre, i-add nyo yung number of items. I-add nyo lang lahat. 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 divided by 5. Hindi nagagana yung shortcut natin kung hindi arithmetic sequence. Okay? Sige guys, gagawa ko ng basic math concept sa YT. Thank you, Krisnel. Thank you guys. Yun lang naman guys yung gagawin natin kapag. Okay, number 15, age problem tayo. Age problem. A father is 3 times as old as his son. If the son is 8 years old, how old is the father? Ang dali naman ng worksheet ko. Thank you. Thank you, Buddha Zone PH. Thank you. Ang dali naman ng questionnaire ko. Sobrang dali naman na ito. Sige. Ulitin natin yung mahirap mamaya. I-recap na lang natin yung mga tanong na mahirap dito. Okay, i-recap na lang natin yung mga tanong na mahirap dito. Para maganda. Dali kasi walang challenge eh. Sabi nga, yung tatay daw is 3 times na mas matanda sa anak niya. So, 3 multiplied by x. 3 beses na mas matanda yung tatay kaysa sa anak niya. Kung yung anak niya is 8 years old, magiging 3 multiplied by 8 na lang yan. 3 multiplied by 8, it would be 24. Ang dali naman na ito guys. Pahirapan nga natin konti. Pahirapan nga natin konti guys. Guys, pwede nyo ba kantahin guys? Ipiprint ko lang yung bagong worksheet, yung mas mahirap. Gusto nyo ba guys, mas mahirap na worksheet? Gusto nyo mas mahirap na worksheet? Madali kasi masyado guys, walang thrill eh. Wait lang guys, magpiprint lang ako ng bagong worksheet. Saglit lang.
Tayo niyo ako guys ha. Dali lang sa worksheet ko. Wait lang guys, nagpiprint lang ako ng mas mahirap na worksheet. Huwag kayo alis guys. Guys, wait lang ha. Nagpiprint lang ako ng mas mahirap na worksheet. Wait lang, nagpiprint pa ako ng mas mahirap. Saglit lang. Wait lang. Mamaya guys, piniprint ko na yung mas mahirap. Wala kasing thrill to guys oh. Pambata. Saan ka nakuha ng worksheet? Yung mga past worksheet ko yun guys. Kahit yung mahirap na mga 1 to 40 lang tayo, 1 to 30 ganun. Dali kasi na ito guys oh, baduy. Baduy guys, ang dali oh. Ano daw yun pang grade 1? Nagpiprint na ako guys, saglit lang antayin niya na. Saglit lang. Naprint na ata. Wait lang. Okay na to, mas mahirap ng konti. Okay na to, mas mahirap ng konti. Babasan nyo ba guys ang maliliit? Babasan nyo ba guys? Nababasa nyo ba guys? Sige guys, tatapusin ko na lang yung pinost ko. Madali lang naman yan guys, magagawan ko rin ng shortcut lahat yan. So, mas mahirap muna saglit. Yes, sasagutin ko lang din yan mamaya tol. Mas mahirap muna saglit tayo. Dali lang yan eh. Eto, medyo mahirap to sa mga likod. Pakilakihan guys. Ayan, okay na yan. What is the value of 3 multiplied by the quantity of 2x minus 4 plus 5 when x is equal to 3? Ayan na. Pag ganyan yung question guys, kung ano yung value ng x, papalitan nyo lang ng 3. Magiging 3 multiplied by 2 multiplied by 3 minus 4 plus 5. Okay? Magiging 3 multiplied by 2 times 3 is 6 minus 4 plus 5. Okay? Magiging ganito yan. Eto muna kasi parenthesis, di ba? 3 multiplied by 2 plus 5. So, 3 times 2 is 6 plus 5, it would be 11. Di ba guys? Mas madali. Kung ano yung value ng x guys, yun yung ipapalit nyo sa value ng x dito. Okay? Ayan. 11. Eto na guys, number 2 tayo, 2. Eto na. What is 12.5% of 240? Ano yung 12.5% ng 240? Paano hindi pa rin na nakikita ba? Lala guys. Dito guys, magiging, ano to sa decimal? Ang decimal niyan is 0.125%. Ay, 0.125. Multiplied by 240, di ba? Sabi ko nga guys, pag nagmumultiply lang tayo, kunin yung mga whole numbers muna. Okay, mga whole numbers muna tayo.
magiging 125 multiplied by 24 muna. Okay? Huwag muna nating ilalagay yung decimal places at saka yung extra na 0. 24 muna at saka 125. Okay, eto na siya. 4 times 125, it would be 500 ba yun? 500. Tapos, 250, 052. 0, 0, 0 kaya 1, 3. Tapos, yung isang number dito guys, na 0 na hindi natin nilagay, pansin nyo, 24 lang to, 240 to, diba? Tsaka nyo ngayon, ilalagay yung 0 dito. Tapos, meron tayong tatlong decimal places. Pansin nyo guys, 1, 2, tas 3. 1, 2, tas 3, dito na yung decimal place natin. Meaning, ang magiging sagot natin sa number 2 is letter A. Okay? Eto nga guys, number 3 nga tayo. A number is increased by 25% and becomes 75. What is the original number? Yung number daw natin nadagdagan ng 25% naging 75. Ano yung original number natin? Ano kaya guys? Letter D? Let's check. Letter E? Nako po. Letter C? Let's check guys. Okay. May number daw tayo. Tapos, nadagdagan ng 0.25 number is equal to 75. Okay, bakit 0.25n? Kasi to, di ba sa decimal niyan is 0.25? Di ba? Ngayon, yung n natin dito, take note, may 1 palagi yan. Okay? 1n plus 0.25n is 1.25n is equal to 75. Okay? Ngayon, pwede nating i-divide both sides by ilan? 1.25. 1.25. Matitira na lang si n. Ito yung problemahin natin ngayon. Paano mag-divide ng ganito? Paano mag-divide? Yung nasa taas, siya yung magiging nasa loob. Okay? Kung ano yung nasa baba, siya yung magiging nasa labas. Ayan na. Tapos dito guys, di ba pansin nyo may dalawang decimal places tayo? 1, 2. Dito rin, kung nag-jump kayo ng 2 dito, 2 din yung jump natin sa kabila. 1, 2. Tapos yung mga empty spaces dito, maglalagay lang kayo ng mga 0. Okay? 750 divided by 125, it would be 6. Okay, 6 yan. Ngayon, 6 multiplied by 125, 750 yan. Yung 0 na hindi nagamit, itataas lang natin dito. So, magiging sagot pala natin sa number 3 is 60. Okay, 60 pala yung magiging sagot natin sa number 3. Okay, madali lang, di ba? Sobrang dali. Eto naman guys, number 4 tayo. 3/4, 3 over 4, plus 5 over 8 minus 1 over 2 daw. Anong uunahin natin dito guys? Siyempre unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. PEMDAS nga guys, di ba? PEMDAS. Eto guys, ililista ko lang dito saglit. Okay? 3 over 4 plus 5 over 8 tayo. Tignan nyo muna yung denominator natin. Pansin nyo yung denominator natin guys, hindi parehas. Meaning, kailangan natin kunin yung LCD. Ano nga ba yung LCD? Paano kunin yan? Pag di nyo alam mag-LCD, ganito yung way, yung long method. Ilista mo yung 4, ilista mo yung 8. 4 times 1 is 4, and 4 times 2 is 8. 8 times 1 is 8. Yung unang number na parehas sila, siya yung magiging denominator natin. Okay? Ayan. Tapos, etong denominator na to, i-divide nyo dito, divide yan sa baba, tapos yung sagot nyo, i-multiply nyo sa taas. Okay? 8 divided by 4, it would be 2. Multiplied by 3, it would be 6. Plus, 8 divided by 8, it is ilan? 1. Times 5, it would be 5. So, magiging sagot natin sa unang part is 11 over 8. So, alam na natin na ito is 11 over 8 yan. Magiging ganito na yan. 11 over 8 minus
1/2. Alam niyo na ba yung technique sa 1/2 guys? Alam niyo na ba yung shortcut sa 1/2? Di ba 11/8 minus 1/2. Kunin niyo yung denominator guys. Kunin niyo yung denominator, yun yung magiging denominator natin. Ano yung kalahati ng 8? Di ba 4 yung kalahati ng 8? Ayan. Ayan na siya. Yung 1/2 natin pwedeng maging kopyahin yung denominator tapos kunin yung kalahati. Kasi guys, pansin nyo yung 4/8 natin can be translated or can be converted into 1/2 pa rin, di ba? Yung 1/2 pwedeng maging 4/8, yung 4/8 pwedeng maging 1/2. Eto na guys, 11 minus 4 is 7 and 8, kopyahin nyo lang. Ayun na yung magiging sagot natin. So, letter C tayo. Okay? Yung 1/2 naging 4/8, bakit? Kunin mo yung denominator, di ba? 8. Parehas na sila. Tapos, syempre, para maging 1/2 yung 8, kunin mo yung kalahati. Naging 4. So, 4/8. Kopyahin mo yung denominator, tapos kalahatiin mo dito sa taas. Ayun ang 1/2. Ganun lang kadali, guys. Easy yan, guys. Alam nyo yan. Okay, number 5 tayo. What is the least common multiple of 8, 12, and 18? Least common multiple daw nila, guys. Ano yung least common multiple nila, guys? Long method tayo. Long method. Ang tawag na ito? 8, 12, at saka 18. Okay? Ngayon, anong number ang pwedeng i-divide sa tatlo? For example muna dito. 2 muna tayo, 2. 8 divided by 2 is 6. 4 pala, sorry. 8 divided by 2 is 4. 12 divided by 2 is 6. And 18 divided by 2 is 9. Okay, dito guys, pwede itong i-divide by 3. Bakit? Kasi nga guys, di ba, yung 4 hindi pwedeng i-divide ng 3. Kung hindi pwede, kopyahin mo lang. 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. Dito guys, pwedeng i-divide to ng 2. Ayan. So, 4 divided by 2 is 2. 2 divided by 2 is 1. And 3 divided by 2, hindi pwede, kokopyahin mo lang. Dito pwede yung 3. 1, 1, 2. Pwede dito yung 2. 1, 1, 1. Ipag-multiply mo lang lahat yan. 2 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2. Ang magiging sagot natin dyan guys is letter A, 72 guys. Okay, siya na yung magiging sagot natin. Wait lang guys, hanap lang ako mahirap konti. Tapos balik tayo sa lumang worksheet natin. Saan yung worksheet natin kanina? Balik tayo dito mamaya guys. After ng mas mahirap na mga items. Madali kasi masyado guys eh. Short method guys is mental math. Okay, number 12 tayo. 2 multiplied by x plus 3 minus 3 multiplied by x minus 2. Eto guys, try nyo nga to guys. Eto guys. Ano magiging sagot natin dito? Take note, kailangan nating i-distribute yung 2 sa labas. Yung 3 i-distribute din natin sa loob. Okay? 2 multiplied by x is 2x. Plus 2 multiplied by 3 is 6. Minus 3 multiplied by x, it is 3x. Tapos 3 multiplied by negative 2, it would be negative 2, di ba? Wait lang ha, negative 2. Ay, negative 2. 3 multiplied by 2, it would be 6, di ba? Negative 6. Negative 6 ba talaga? Positive 6. Positive 6. Kasi negative 3 multiplied by negative 2 is positive 6. Okay? Ngayon, eto na. 2x minus 3x, it would be negative x. Positive 6 plus 6 would be positive 12. Okay? Eto na ang magiging sagot natin. Yung 2 dinistribute natin sa loob, yung negative 3 dinistribute din natin sa loob. Na-distribute lahat yan. Okay? Negative 3 times x is negative 3x. Negative 3 multiplied by negative 2 is positive 6.
6 plus 6, nakuha natin yung 12. And 2x minus 3x, nakuha natin yung negative x. Okay, eto guys, medyo mas mahirap yung number 10. Number 10, eto. If A to B daw, A to B is 4:5, and B is to C is 6:7. Ano yung value ng A is to C? Ano yung value ng A is to C, guys? Anong value na itong dalawang to? Anong value niyan, guys? Anong value natin dyan? Eto, guys, yung way. Eto yung proper way. Kunin nyo yung dalawang B. Okay. B1 at saka B2. Yung B1 natin is 5, yung B2 natin is 6. Okay, ano ba yung number? Ano yun? Least common multiple ng dalawa. Ano ba yung least common multiple ng 5 at saka 6? Di ba ang least common multiple nila is 30? Di ba ang least common multiple ng 5 at saka 6 is 30? Ngayon, anong i-multiply mo sa 5 para maging 30? Di ba 6 ang i-multiply mo sa 5? Tapos sa 6 naman, ang i-multiply mo para maging 30 is 5. Okay? Kung ano yung minultiply mo sa partner niya, ayun din ang i-multiply mo dito sa partner niya dito. Meaning, it would be 6 multiplied by 4, tapos 6 multiplied by 5, tapos 5 multiplied by 6, at saka 6 multiplied by 7. Okay? Ayan tayo dyan. Ngayon, 6 multiplied by 4 would be, 5 pala, 6 times 5, sorry. 5 times 7 pala, sorry. 5 times 7. 6 multiplied by 4 is 24. 6 times 5 is 30. 5 times 6 is 30. Tapos 7 times 5, it would be 35. So, ang value netong dalawang to is 24 is to 35. So, letter A ang magiging sagot natin. Okay? Okay. Balik tayo sa mas madali. Wala. Balik tayo sa mas madali, guys. Ang dali-dali masyado neto. Number 16, guys. A pipe can fill a tank in 8 hours. Okay. Yung pipe daw natin, napupuno niya yung tanke in 8 hours. How much of the tank is filled in 2 hours? 8 hours na mapupuno, 2 oras lang siya nagkarga. Ito yung magiging sagot natin, pero kailangan nyo lang i-lowest term. Ang lowest term natin dito would be 1/4. Tama. Makita yung previous page, guys. Pinopost ko sa Blue Up, guys. Dito, guys, basic pattern lang to, diba? 2, 4, 6, 8. Tapos next natin would be, syempre, 10. Kasi even numbers lang yan. Dali naman. Okay, number 18 tayo. What is 25% of 800? Pag ganyan, guys, pwede nyo i-convert to into fraction. Okay? Yung 25% can be also written as, pwede ring 1/4, pwedeng 0.25. Depende na kung anong trip nyo. Eto, pwedeng maging ganito. 1/4, yung off natin is multiplication, 800. Pwede ring 0.25 multiplied by 800. Ganyan lang. 1/4 times 800, it would be 200. Tapos 0.85 times 800, syempre 200 pa rin yung magiging sagot natin. 0.25 times 800 is 200 pa rin. Number 16, lowest form. Ito nga guys, naka-lowest form. Sagot natin yan. O nga guys, walang thrill guys. Ayan nyo bukas guys, papahirapan ko kayo guys. Papahirapan ko kayo bukas guys. Number 19, bibilisan ko lang guys. Depende tol kung ilan yung decimal places. Number 19, a square has a perimeter of 40 centimeters. Area ng square yung hinahanap. Uy, ito medyo mahirap. Yung perimeter daw ng square natin is 40. Oh guys, multiple choice ang math sa civil service. Ang perimeter ng square natin is 40. Ano yung area niya? Ano yung area? 80? Mali. Mali ang 80 guys. Take note, ang perimeter ng square is 4S. Okay? Yung perimeter na given is 40.
is equal to 4s. Para matira si side, i-divide natin yan by 4. S is equal to 10 pala, 10. Ang side natin is 10. Take note, ang area ng square is s raised to 2. Okay, s raised to 2. Bakit ba s raised to 2? Ito yung formula eh. So, yung side natin na 10, i-square lang natin yan. 10 squared is 100. 10 times 10 is 100. Okay, 100 ang magiging sagot natin. Bakit nga ba ganun? Kasi nga guys, take note, perimeter yung given. Ano ba yung perimeter? Eto. Total ng block. 40 daw yung total. Meaning nun, tig 10 yung isang side. Isang side is 10. Ito yung side niya. Ang area ng square is s raised to 2. So, yung 10 natin na side, i-raise to 2 lang natin. 10 times 10 is 100. Ito yung area niya. Okay? Ayun yung area. Ito guys, LCM guys. Madali lang LCM. LCM is sobrang dali. Hexagon, ituturo ko bukas yan guys. Papahirapan ko nga kayo bukas. Lapag lahat ng perimeter nasa blue up ko tol. LCM of 6 and 8. Ano nga ba yung least common multiple nila? 24. Let's check. Yung ilalong method ko guys ha. 6 pwedeng i-divide ng 6 at 8 pwedeng i-divide ng 2. 6 divided by 2 is 3 and 8 divided by 2 is 4. Pwedeng i-divide 2 by 3, matitira 1 at saka 4. Pwedeng i-divide 2 by 4, matitira 1 at saka 1. So, 2 multiplied by 3 multiplied by 4, it would be 24. Sagot natin is letter D. Bakit nga ba ganun? Eto guys, yung 6 at saka 8 pwedeng i-divide ng 2, di ba? 6 divided by 2 is 3. 8 divided by 2 is 4. Okay? Kala ko alam nyo na guys eh. Kala ko ba madali guys, kaya binilisan ko. Di nyo na gets guys? Okay. Yung 6 divided by 2, makukuha mo yung 3. 8 divided by 2, makukuha nyo yung 4. Okay? Dito guys, pwedeng i-divide ng 3, yung 3, di ba? 3 divided by 3 is 1. Hindi pwedeng i-divide ng 3 yung 4, tama? Kaya kinopya lang natin yung 4. 4 divided by 4 is 1. Mag-i-stop tayo guys sa LCM pag parehas ng 1 yung nasa baba. Okay? Okay. Pansin nyo guys, ito yung natirang numbers. Pag yan na yung natirang numbers, i-multiply nyo na lang. Ipapakita ko yung difference nila. Yung GCF at saka LCM. Ito yung difference nila. Diba, sa GCF naman, same process din. 24 at saka 36. Prime guys, ay mga numbers dito, yung mga factors nito guys. Eto guys oh. Yung 24 at saka 36, di ba pwedeng i-divide ng 6? 24 divided by 6 is 12. 36, 12, 4 pala. 36 divided by 6 is 6. Okay, yung 4 at saka 6, pwedeng i-divide ng 2. Tama? Pwede. 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. Pansin nyo dito guys, wala nang number ang pwedeng i-divide ng 3 at saka 2. Okay? Wala nang pwedeng i-divide sa 2 na pwedeng ipang-divide sa 3. Wala. Kaya, dito na tayo mag-i-stop. Dito guys, pag LCM tayo, take note, pag long method kayo, palagi kayo mag-i-stop pag 1 na yung nasa babang parehas. Sa GCF naman guys, take note, pag GCF, pag wala nang number ang pwedeng i-divide dito, na pwedeng ipang-divide dito, doon tayo mag-i-stop. Okay, meaning, ang magiging GCF natin is 6 multiplied by 2 lang. Or it would be 12. So, letter D ang magiging sagot natin dito. Basics yun guys. Basics lang tinuturo ko ngayon. Bukas guys, mas mahirap. Promise. Legit, mas mahirap. Guys, wala. Guys, mas mahirap sana yung worksheet natin ngayon eh. Bukas, tignan nyo nga. Guys, 3-step problems tayo bukas. Yung hanapin mo yung perimeter, yung hanapin mo yung side, ay yung length, yung perimeter, tapos area. Ganun tayo bukas. Tapos, yung motion problem natin bukas, kailangan ng conversions. Legit. Number 22. A man buys an item for 1,000 pesos. Okay.
1,000 pesos niya daw nabili. And sells it at a 10% gain, meaning tinaasan niya ng value ng 10%. Take note, ang value palagi ng item pag wala pang nadagdag at saka wala pang nabawas is 100%. Idadagdag natin yung 10% na tubo. Meaning, magiging 110% na yung value. Okay? Kunin mo yung decimal neto. Ang decimal ng 110% is 1.1 or 1.10. Okay? 1,000 multiplied by 1.1 or 1.10, ang magiging sagot natin is 1,100. Okay, so letter C magiging sagot natin. Ang dali naman guys. Dito guys, basic na lang to ha. 6 plus 4 is 10. Multiplied by 2, it would be 20. Ang dali naman masyado. Hirap ituro guys pag madali eh. Number 24. What is the cube of 5? Take note guys, pag cube is, i-raise nyo by 3. Okay? Okay, i-raise nyo by 3. Bakit? Hindi yan ganyan guys ha. 5 times 3, hindi ganun yan. Mali yan. Okay? Ang 5 raised to 3 is 125. Okay, eto nga, saglit nga. What if ganito siya? Ano yung cube root ng 729? Ano ang magiging sagot natin dito? Sige, pahirapan ko na lang kayo sa mga tanong ko. Ano magiging sagot natin dito? Ano yung cube root ng 729? Sige, papahirapan ko na lang sa tanong ko. Madali yung questionnaire ko, no? Sa tanong ko kayo papahirapan. Anong cube root na ito? Anong cube root niyan, guys? Anong cube root natin dito, guys? 28, mali. Ang cube root natin dito is 9. 9, guys. 9. Kasi nga, 9 times 9 is 81. 81 multiplied by 9, ang magiging sagot natin is 729. Okay, ayan ang magiging sagot natin. Kaya 9 yung sagot. Kasi 9 times 9 times 9 is 729. Okay guys, recorded to guys. Ito guys, sa mga naghahanap ng Pythagorean, dito kayo makinig. Pythagorean theorem lang to. A man walks 6 kilometers east daw. Dito ka nagsimula. Ikaw to. Ikaw yan. Okay, ikaw yan. Naglakad ka ng 6 kilometers pa east. Okay, 6 kilometers to. Tapos, naglakad ka ulit ng 8 kilometers pa north. 8 yan. Gaano kalayo? Eto, papunta dito. Gaano kalayo yan? Gaano kalayo? Dito guys, di ba naka-form tayo ng ng right triangle? Di ba? Eto guys, kasi pag perfect triangle or perfect triangle, meron tayong mga Pythagorean triplets. Okay? Meron tayong 3:4:5. Nakalimutan ko na iba. Ano ba yung mga iba? Basta may mga ganyan tayong Pythagorean triplets. Okay? Eto guys, try natin gamitin tong ratio na to. Yung 3 magiging 6. Okay? Yung 3 naging 6. Yung 4 naging 8. Pansin nyo, 3 times 2 is 6. 4 times 2 is 8. So yung 5 natin, i-multiply natin sa 2, magiging 10. So ang hypotenuse natin dito, or yung length from here, papunta dito is 10. Okay? 10. So magiging sagot natin is 10. Gusto nyo ng proving? Okay. What if hindi ko alam yung ratio? Ito ang gagawin mo. A squared plus B squared is equal to C squared. Okay? Ang A squared natin is, eto pwedeng maging A, pwede rin maging B. Eto rin, pwede siyang maging A, pwede rin siyang maging B. Depende na sa trip mo yan. Okay, yung A muna natin is 8. 8 squared plus 6 squared is equal to C squared. 8 squared is 64 plus 6 squared is 36 is equal to C squared. 64 plus 36 is 100. Is equal to C squared. Square root na lang yan. Square root, C is equal to 10. Ayan na siya. Diyan na natin nakuha yung 10. Or pwede rin yung Pythagorean triplets. Depende sa inyo. Teo Gina,
Number 26. Guys, sa mga gusto ng replay, dito nyo mapapanood yung replay, guys. May utang pa pala akong replay. Dalawa ipopost kong replay bukas, guys. Dito kayo ipopost yung replay, guys. Dito kayo ipopost yung replay bukas or mamaya siguro, depende. Tapos guys, sa mga trip ng manood ng mga pre-recorded live streams, pwede nyo mapanood yung mga videos dito. Kompleto yan, guys. Kompleto everyday may replay. Okay, pwede nyo mapanood yung mga replay natin. Tapos paghirap kayo sa mga basic concepts, may ratio na dito, may age problem, may fractions, may age problem pa ulit dito eh. Ayan, age problem. Tapos bukas guys, gagawin ko ng geometry naman gagawin kong YT guys. Bukas guys, geometry problem yung gagawin natin. Okay, number 26. What is 7 over 10 of? Of meaning multiplication tayo. 500 over 1. Eto guys, tsaka eto makikita nyo, di ba? Pwede silang mag-cancel out sa isa't isa. 500 divided by 10, it would be 50. 10 divided by 10, it would be 1. 7 times 50, it would be 350. Sagot natin is letter D. Guys, ngayong araw guys, medyo madali worksheet natin guys. Sorry guys, kung madali worksheet ngayong araw. Gusto ko lang madali guys ngayon eh. Rest. Parang rest ba? Pie graph. Hindi ko kasi alam gumawa ng pie graph guys ng mga tanong. Mahirap guys eh. Number 27. Convert 0.5 kilometers papunta sa meters. Mahirap guys. Mahirap gumawa ng ganun guys yung pie graph. Sobrang time consuming kasi guys. Tanong nyo na lang kay Dola. Di ka matututo dyan tol. Kawawa ka naman. Take note, sa 1 kilometro, meron tayong 1,000 meters. So, pag 0.5 lang, meaning kalahati lang yan. Ang kalahati ng 1,000 is 500 meters lang. So, letter D magiging sagot natin. Bukas kayo guys. Ano magiging sagot niya dito sa number 28? Ba't wala sa choices? Meron ba sa choices o wala? Meron ba sa choices o wala yung sagot? Meron ba o wala sa choices? Meron ba o wala? Oh, 95. Gagaling niya naman guys. Pag basics talaga, dami nanonood eh, no? Okay. Dito, unahin niyo yung division siyempre. Siyempre, division muna tayo. 100 minus 25 divided by 5. Siyempre, 5. 100 minus 5, it would be 95. Ito number 29 guys. A bag has 3 red and 7 blue balls. What is the probability of drawing a red ball? Alo, may letter D. Letter B guys. Okay, pag probability guys, i-add nyo lang lahat ng total number of items. 3 red plus 7 balls, meron tayong 10. Okay? Tapos, 3 lang yung red ball. Ayan yung red ball, oh. 3 sa 10. So, magiging sagot natin is letter B. Ang dali naman, guys. Ay, sige, turo ko na lang yung mga shortcuts ko. Okay. Di ba yung 12%, guys? Yung 12%, guys, is ganito. 12% of 600. Pwede nyo ibaliktad yan, guys. Pwedeng magkabaliktad yan. Pwede ring maging 600% multiplied by 12. Parehas lang yan. Eto guys, magiging 6 multiplied by 12. Ang magiging sagot natin is 72. Okay? Halimbawa sana, 13.5% of 200. Eto guys, 13.5% of 200. Ano magiging sagot nyo dito? It would be, ilan? 27. Ang bagal nyo naman guys. Eto, pwedeng maging to. Eto, pwedeng maging ganyan. So, magiging ganito is 200% of 13.5. Meaning ng 200%, ita times 2 mo lang to. Okay, isa pa. Guys, isa pa. 300%, ay 300 tayo. Ano ba maganda? Mahirap. 7.2. 7.2% of 300.
Eto guys, 7.2% of 300. Ano magiging sagot natin dyan guys? Ano magiging sagot? Aray ko, 14.6. Guys, kung ano to, yun yung imumultiply mo dito. 7.2. So, 7.2 multiplied by 3. It would be 21.6. Okay? Ayan. Pero, what if ganito? 0.15% of 30. Ayan nga guys, 0.15% of 30. Tama. 1.5% pala, masyado maliit yung 0.15. 1.5% of 30 na lang. Tama pala yung 15. Sige, pwede na yan. Sige, isolve mo na natin yung una. Pag 0.15% of 30, it would be 0.0015 ha? Take note, 0.15%. Kaya, may dalawa tayong zero dyan. Of is multiplication sa 30. 3 times 15 is 45. 0. Ilan bang decimal place? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dito yung pang-apat, so mag-add ka ng 0. Ito yung magiging sagot pag 0.15% of 30. Okay? Huwag kayo malito guys. Nalilito kayo dito guys. Sa 0.15%, sa decimal yan is 0.0015. Okay? Sa 1.5%, it is 0.015. Yung 15%, it is 0.15. Okay? Huwag kayong malito. Nalilito kayo guys eh. Okay pala to, natuturo ko yung mga technique ko guys. Mabibilis na kayo mag-solve dito bukas ha. Na-expect ko guys, mabilis kayo mag-solve bukas ha. Na-expect ko yan ha, bukas tayo guys. Sobrang hirap na mga items natin bukas. Dali pa lang ngayon ha. Sige, bukas kayo sa akin guys. The ratio of A to B is 2:3. Yung A daw natin is 10, ilan yung value ni B? Ayan na. Ratio, basic ratio lang. Parehas yung A, di ba? Parehas yung A. So, yung A na isa, which is 10 divided by 2. Thank you, Mish. 10 divided by 2, it would be 5. Ito yung basis natin. 5 multiplied by 3, sagot natin is 15. So, letter D. Sige, magtuwa kayo ngayon bukas tayo guys. Mahirap yan. Okay, what is the square root of 225? Ano yung square root niyan? Ano yung square root ng 225? 25, hindi. 625 pag 25 eh. 15. Okay, ayan na naman. May technique na naman tayo dito. Alam niyo ba guys, ganito. Ganito nag-work yung shortcut natin pag may square. Halimbawa sana, 15 squared. Tapos, 105 squared. Mga ganyan. Mga 75 squared. Ganyan. Eto guys, ang shortcut dito is, ano bang susunod sa number sa 1? Diba 2? Okay. Pag 5 palagi yung last number na ini-square, ang magiging last number dyan is 25. 1 multiplied by 2 is 2. Ayan ang 15 squared. Paano pag 105 squared? Parehas. Yung last number natin would be 25. Yung number natin dito sa unahan is 10. Ang susunod sa 10 is 11, di ba? 10 times 11 is 110. Ayan na yung sagot natin agad. What if 75 squared? Same process. 25 dito. Ano ba yung susunod na number? 7. Di ba 8? So, 7 multiplied by 8, ang sagot natin is 5,625. Okay kayo nga guys, what is 85 raised to 2? Anong sagot natin dyan sa 85 raised to 2? Anong sagot natin dyan guys? By itself, hindi. Tama si Micaela. 72
25. Ang gagaling nyo, guys. Guys, gumagana yan kahit maraming numbers ha. Halimbawa sana, 135 raised to 2. Sige nga, last guys, bago tayo mag-proceed sa ibang items. Anong sagot natin sa 135 raised to 2? Anong sagot natin? Sagot? Kulang. What if hindi 5 yung last? Eh di mano-mano na. 1425. Naku po. Take note, kunin yung next number dito, yun yung imumultiply nyo sa kanya. 14 times 13, it is 182.25. Okay, huwag kayo malilito guys. Eto, i-multiply mo dito. Ayan. Yung sagot, eto. Tapos, yung last number palagi is 25. Okay? Dali-dali naman guys. Eto, madali lang number 33. Common sense lang to. Yung worker daw natin, natatapos niya yung trabaho in 10 days. 10 days niya matatapos. Tapos, 5 days lang daw siya magtrabaho. Okay, 5 over 10 is 1/2. Okay? 5 days yung trabaho niya out of 10 days dapat. So, 5 over 10 is, sa lowest term, 1/2. Paano naman tol pag 17 squared? Diyan na kayo, lakas naman ng tama nyo, wala nang shortcut dito. 17 multiplied by 17, magiging sagot dito is 289. Wala nga bang shortcut? Di nyo alam. Siyempre, di ko muna ituturo para may babalikan kayo bukas. Siyempre, di ko muna ituturo yung mga shortcuts niyan. Halimbawa sana ng 16 squared, ang sagot dyan is 256, di ba? Di ba? Wait nga. Yung 22 squared is 484. Bukas na yan guys, syempre Bukas na, maubusan naman ako ng topic sa inyo bukas. Di wala nang shortcuts bukas na may tuturo. Number 34, ano yung next number natin? Ano yung next number natin? Next number 5, 10, 20, at saka 40, 70. Hindi. Hindi guys Pansin nyo, yung 5 naging 10. Yung 10 naging 20. Yung 20 naging 40. Ano yan? Hindi 60 guys. Tignan yung pattern is multiplied by 2. Nako po. 5 times 2 is 10. 10 times 2 is 20. 20 times 2 is 40. 40 times 2 it is 80. Eto. Ay, dito tayo magkakaalaman guys. Sa number 35. Eto nga. Ano magiging sagot? Ang magiging sagot ba is 3 or 12? Ano magiging sagot? Sige, spam nga kayo guys. 3 or 12 ang magiging sagot natin. 3 nga ba or 12? 3 nga ba or 12? Sabi ko na may mga mag-aaway dito guys. Pag ganyan Yan, nadali. Nadali ko kayo dyan. Okay. Ayan na. Ituturo ko sa inyo ulit yung PEMDAS. Okay? Yung makinig na, wag na mag-spam. Makinig na. Yung parenthesis yung pinakamataas. Exponent susunod sa parenthesis. Yung multiplication at saka division, walang mas mataas. Hindi mas mataas si multiplication kay division. Mali. Hindi rin mas mataas si division kay multiplication. Mali. Depende kung anong mauuna from left papuntang right. Same with addition and subtraction kung anong mauuna from left papuntang right. Okay? Yan, nadali kayo kakamadali nyo. 18 na una yung division kaya division tayo. 18 divided by 3 is 6. Multiplied by 2, it would be 12. Okay, sa mga gusto ng replay guys, dito nyo mapapanood guys. Dito nyo mapapanood yung replay. Subscribe nyo na ako guys, patukay nyo na ako. Guys, tapos pwede kayong manood ng mga past na videos natin dito. Mga past na nilive ko, pwede nyo panoorin. Ayan mga yan Yan. Ayan. Mga yan. Mga review lahat yan. 2 hours lahat to. 3 hours pa nga yung isa Pwede nyo mapanood. Ayaw nyo panoorin? Sige kayo, kakarmahin kayo. Thank you, Shirlene. Thank you. Okay, eto na. Number 36. A triangle has a base.
Tapos may height na 8. Take note, ang formula natin sa triangle pag area is 1/2 base multiplied by height. Okay, ito yung formula. Thank you, Mish. Thank you, AU. Ayan, 1/2 base multiplied by height. 1/2 daw ng 10 multiplied by 8. Alam niyo yung shortcut dito? Ang shortcut dito, pwede nyo nang hatiin agad yung isang number dito. Pili kayo. Ang pipiliin kong hatiin dito is yung 10. Yung 10 ko, magiging 5. Matatanggal na yung 1/2. 5 times 8, ang magiging sagot natin dito is 40. So, sagot natin is letter C, 40. Okay? Nakalimutan ko magbilog. 40. Anong 45? 45, hindi 40. Eto nga. Okay, eto rin, shortcut. Isa pang shortcut. Okay. Di ba may dalawang decimal place dito? May dalawang decimal place. Tapos, may dalawang extra na zero dito. Kung ilan yung decimal place dito, tapos ilan yung zeros dito, bilangin nyo. 2 sa 2, di ba? Pwede nyo i-cancel out yan. Matitira, 25 multiplied by 2 na lang. Okay? 25 multiplied by 2, ang magiging sagot natin is 50. So, letter C. Dalawa yung natanggal na 0 kasi may dalawang decimal place dito. What if isa lang? What if 1.5 multiplied by 300? Di ba may isang decimal place lang dito? Meaning, isa lang yung tatanggalin natin dyan. Magiging 1.5 multiplied, 15 multiplied by 30. Okay? Ang magiging sagot natin is 450. Okay? Okay. Ayun ang magiging sagot natin. Ito number 38. The sum of 4 consecutive integers is 50. 4 daw. Unang number, pangalawang number, pangatlong number, pang-apat na number. 4 na numbers. Sum nila is 50. So, yung 50 na total, i-divide natin by 4. Take note, ang makukuha natin dito is the median or gitna. Gitna. 50 divided by 4, it is 24.5. Ay, 12.5 ba? Tama. 12.5. Gitna yan. Okay? Yung 12.5, gitna siya ng number 2 at saka number 3. Meaning, ang number before 12.5 is 12, and after 12.5, meron tayong 13. I-diretso na lang. 14 at saka 11. Ayan na. Ang magiging sagot natin dito, yung pinakamaliit, kasi pinakamaliit yung hinahanap. So, 11. Okay guys, 11. Bukas guys, mas mahirap worksheet natin. Kayo guys, minamadali niyo yung worksheet ko ngayon. Sige. What is 9 raised to 2? 9 raised to 2, hindi yan 9 times 2. Okay, hindi yan ganyan, mali. It is 9 multiplied by 9. Magiging sagot natin is 81. Letter C. Okay? Okay. Pag distance, speed, at saka time, mag-drawing kayo ng triangle. Ayan. Distance, speed, at saka time. Ito, distance. Ito, time. Hinahanap speed. Takpan mo. Distance over time. Speed is equal to distance over time or 240 divided by 4. Sagot natin, 60. Letter C. Kung ano yung nawawala, yun yung tatakpan mo. Nawawala yung time, nawawala yung distance, nawawala yung speed. Ganyan lang. Ganyan, ganyan, tas ganyan. Depende na sa inyo kung anong trip nyo dyan. Okay, number 41 na tayo. Mabilis matapos, guys. Yes. 2/3 of 150 over 1. Eto, guys. I-check nyo yung magka-diagonal.
Yung 150 divisible ng 3, tama? 150 divided by 3 is 50. 3 divided by 3 is 1. 3 times 50, it would be, wala sa choices, 2 times 50, it would be 100. Wala, but, yan. Dali lang naman guys, itong worksheet ko nga. Dali naman. Okay, what if kwan ganito? Convert, hindi muna yan, ibahan natin kasi madali yan masyado. 3.5 hours to seconds. Convert nyo nga guys, hindi yan, madali yan eh. Pag area, depende guys sa area. What is 3.5 hours to seconds? 3.5 hours papuntang seconds. Ano magiging sagot natin dyan? Seconds ha? Seconds. Seconds. 210 oras to guys. Guys, nalilito kayo. Alam nyo yun? Take note, sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Oras yan guys. O, hours guys. Hours. Aray. Aray ko guys. Oh wait guys. Ito. Tapos di ba may isang decimal place dito. Tatanggalin natin yung isang zero para maging whole number na siya. It is 360 multiplied by 35 na lang. Okay? 0, 0 carry 3. 18. 0, 18 carry 1, 0, 1. 0, 0, 6. Ang sagot natin is 12,600. Wala sa choices. Syempre, ginawa natin ngayon lang yan eh. Guys, wag kayo mag-conhind, wag kayo malilito pag pinapa-convert kayo. For example, sana, yung 1 hour, it is 60 minutes. Tama kayo doon. Okay, tama yung unang sagot nyo. Pero hindi minutes yung hinahanap kanina. It is seconds. Sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Okay? Kaya guys, huwag kayong magpadalos-dalos sa mga pag-compute. Okay, huwag kayong magpadalos-dalos. Halimbawa sana kanina, yung 3.5 hours, pinapa-convert ko sa seconds. Ang naging sagot nyo kanina agad is 210. Take note, yung 210 natin is naka-minutes yan. Kasi times 60 lang yung ginawa nyo, di ba? Meaning, minutes pa lang yan. Kailangan pa niya maging seconds. Okay, kaya be mindful guys. Kahit sobrang dali ng question, pag mali na yung pagkabasa nyo, malaki yung chance na mali na rin yung magiging sagot nyo. Okay, kaya be mindful tayo. Tignan nyo nga guys, kahit basics lang pala, nabubutasan kayo. Dapat guys, alam nyo na agad para hindi kayo nabubutasan. Okay, wag tayo confident masyado. Number 43. Madali lang to guys. Kung ano yung nasa loob ng parenthesis yung uunahin natin. 8 minus 3 is 5. Multiplied by 4, ang magiging sagot natin is 20. Letter C. Number 44. Ito nga. Number 44. A number is chosen from 1 to 10. Take note, 1 to 10. What is the probability that it is an even number? 2/5. Oh, okay. Para ma-visualize nyo ganito. Yung numbers natin are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ilan ba dyan yung even? Even, isang even, pangalawang even, pangatlong even, pang-apat, tsaka pang-lima. Meaning yan, 5 even numbers out of 10. Or, kalahati. Kalahati ng 10 numbers ay even. Kaya nga 1/2 eh. Diba? So, sagot natin dito is letter C. Ayan. Pati pala sa basics, nabubutahan kayo ha. Huli kayo. Huli. What is the area of a circle with a radius of 7 centimeters? Take note, ang area ng circle it is pi r raised to 2. Okay, pi r raised to 2 ang area ng circle. Pi r raised to 2 yan.
Yung pi natin, sabi sa question, 22/7 daw ang gagamitin natin. Okay? 22/7 multiplied by, ang radius natin is 7. So, 7 raised to 2. Eto, magiging 22/7 pa rin. Multiplied by 7 raised to 2 is 49. Ayan na. Itusulat ko dito para makita nyo 22/7 multiplied by 49. Okay, nakikita nyo. Eto guys, yung 49 pwedeng i-divide ng 7. Tama? 49 divided by 7, it is 7. 7 divided by 7, it would be 1. 22 times 7 na lang natira, ang sagot natin is 154. Or letter C. Okay, cow. Oo nga ni. In-explain ko nga. Guys, tinuro ko na yung shortcut nito kanina. What is 40% of 500? 0.40 multiplied by 500. Thank you, Aunt. Sup. Madali lang to ngayon. Let's go. Basic lang to, guys. Okay, tinuro ko na yung shortcut. Kung may dalawang decimal place dito, tanggalin nyo rin yung dalawang zero dito. Matitira, 40 multiplied by 5, ang magiging sagot natin is 200. 200. Ikaw na matalino. Hindi nga ako matalino, guys. Tinuturo ko nga sa inyo. Parang galit pa kayo at nagtuturo ako, guys, Nagalit kayo, guys? Guys, parang kinikengkoy ko lang kasi madali kasi ito. Bukas, guys, seryoso, legit. Guys, legit bukas, guys, mahirap. Ang girls to boys. Okay. Kung ano yung nauna sa ratio, siya yung mauna dito. Okay? Yung girls natin is 4, yung boys natin is 6. Kung 40 daw yung girls, ang girls natin is 40, ilan yung boys natin? Kunin mo yung parehas. Girls at saka girls. 40 divided by 4, makukuha natin yung basis na 10. Okay? 10 na basis. 10 multiplied by value ng boys na 6, it would be 60. 60. Pwede rin ganito. Kung trip nyo talaga, pwede rin ganito. 4:6 is equal to 40:x. Eto. Tapos, eto. 4 times 40, it is 160. Is equal to 6x. But parang mali. Basta, mali yan. Ganito na lang. Madali. May AI na daw. Guys, pag nag-AI kayo, kailan pa kayo matututo, guys? Kailan pa kayo matututo pag nag-AI? Okay, number 48. Guys, malapit na matapos. Guys, pwede nyo mapanood yung replay dito. Lap trip naman tong live ko na to. Sobrang dali ng mga item ko. Ako na nababanas. Guys, dito nyo mapapanood yung replay. Tapos mamaya guys, may bonus items tayo. Hanap tayo ng mahirap dito. Tapos try nating sagutan. Mamaya after ng 60 items. Madadali lang to Ay, ito. Ito, lagyan ko ng asterisk. Ito susunod mamaya. Ayan. Ayan. Number 48. May orange up. Guys, wala akong orange up. Oh guys, bukas. 64 divided by 8 is 8. Plus 3, it would be 11. Ayan, dali lang Balik sa ratio mamaya. Ituturo ko yung ratio mamaya. Ulitin natin sa mas mahirap. Madali lang kasi yung ratio na yan, guys A cube has an edge of 6 centimeters. Okay? Yung side daw ng cube natin is 6. Ano yung volume niya? Ang volume ng cube is s raised to 3. Formula to Formula yan. Okay? Volume is equal to 6 raised to 3. Hindi 6 times 3 yan. Okay? 6 times 3. 6 times 3. 6 times 6 times 6 yan. Okay, hindi 6 times 3. Gaya ng ginawa ko. Mali yun. 6 times 6 times 6. Thank you, Ruth. Saludo. Is
216. Guys, ang hyper ko guys, mamaya bagsak na naman ako agad. Yoko na nga mag-hyper guys. Pang-entrance exam, hindi recall lang to guys. 3, 6, 9, 12. Ano yung next number? Children, ang next number natin children is 15. Bakit po ba 15? Kasi children, plus 3 lang tayo dyan children. Okay? 12 plus 3 is 15. Thank you. Recall ni Kotel, wag. What is 5 squared? Pumiyok na naman ako guys. 5 squared, hindi yan 5 multiplied by 2 ha. Mali. It is 5 multiplied by 5. Sagot natin, 25. Ayan na. Madali na naman to. Pang CS, basics lang to muna. A man saves 0.20%, di ba? It is 0.20 of 5,000 pesos. Tinuro ko na yung shortcut. Dalawang decimal places, dalawang zeros. 50 times 20, 1,000. Ayan ang shortcut. Kung ilan yung decimal places, ayun yung tatanggalin nyo dito. Dalawa tinanggal nyo, di ba? Meaning yan, naging 20 na yan siya. Multiplied by yung natira. 20 multiplied natira. 1 kyaw. 1 kyaw. 81 divided by 9, 9. Dali eh. Okay? Kailangan pa ba explanation? Wag na. Dali naman guys. Soft copy sa white. Hindi sa blue up. Blue up guys. I-click nyo yung, hindi kasi ka nagtatap-tap eh. Click nyo yung profile. Ayan o. Nakikita nyo ba guys yung tinuturo ko dito? Ayan guys o. Click nyo yung mukha ko dito. Tapos makikita nyo yung pangalan ng blue up. Pwede nyo i-search. Or yung link sa bio ko guys. Ayan guys o. Diba? Ayan o. Ayan. Ayan guys o. Tinuturo ko sa taas. Ito. Ito siguro. Ito. I-click nyo yan. Perfect mo numerical. Hindi. 94 average ko sa numerical. 54. What is 1/4 of 200? 200 divided by 4 lang yan. Magiging sagot natin, lupit, 50. Kagaling nyo guys, ito na. What if ito yung tanong ko? Okay. Ano ang perimeter ng triangle? Thank you, Monching. Ano ang perimeter ng triangle na may sides na 12, 13, at saka 14? Ito nga. Sige nga. Ano ang perimeter ng triangle na may sides na 12, 13, at saka 14? Ano yung perimeter niya? Perimeter ng triangle yan, ha? Ge. Uy! 13! Guys, may nakita na akong tama. Guys, may tama na akong nakita. Take note. Ayan na, nalilito kayo. Ang perimeter ng triangle is sobrang dali. A plus B plus C lang yan. Okay, i-add mo lang lahat. 12 plus 13 plus 14 lang yan. So, sagot natin is 39. Ang perimeter ng triangle ang pinakamadali. I-add mo lang lahat ng given. 12 plus 13 plus 14. 39 na yung perimeter ng triangle. Thank you sa Rose. Okay, what if perimeter ng rectangle? Anong magiging sagot natin dito? Perimeter ng rectangle. Guys, hindi 50. Guys, hindi 50. Okay, ito kasi. Ang perimeter ng rectangle is 2 multiplied by length plus width. Okay? Pwede rin ganito. 2 length plus 2 width. Okay, parehas yan. Pwede rin kung malakas yung tama mo, length plus width plus width. Okay, pare-parehas yan. Depende kung anong tama mo. Okay? Depende kung anong tama mo, pwede mong gamitin lahat. Yung una yung gagamitin natin. 2 multiplied by length na 10 plus width na 5. 2 multiplied by 15, ang magiging sagot natin is 30. Okay? Okay? So, 30.
Number 56. Sige nga, number 56. Sagot dito, 42. Wait lang, sagutan ko lang yung madadali. Ayan. Madali na yan, guys. Hindi na kailangan ng explanation. Ano magiging sagot? Letter D. Wag. Wag yan. Wag. Die. Pag die, it is 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, at saka 6. What is the probability of getting a 6? Diba ito? Paano namin missing angle size if hypotenuse at isang angle lang? Wala kasi sa module yan. Sa module tayo nag-stick eh. So, isa out of 6. So, 1, 6. Sana M-dash. To? M-dash, PEMDAS guys. Parenthesis muna. PEMDAS, parenthesis diba? 1 over 6 kasi. Bakit 1 over 6? Kasi, ito yung probability na makuha natin yung 6. Ilan ba yung 6 dyan? Diba isa lang? Out of ilang numbers? 6 na numbers. So, 1 out of 6. So, 1, 6. Saan nakuha yung 2? Sa formula. Formula nga to guys. Binigay ko nga na sa inyo formula eh. Depende kung anong gagamitin nyo sa tatlo. Formula. Ito. Sige, mas mahirap tayo. Hanap tayo ng mas mahirap. Number 58. Average lang yan guys. Pag-plusin nyo lang, tapos divided by 2. Hanap tayo mas mahirap. Question hunting ito. Okay, masyado pa kasi maaga eh. 9:30 pa lang. Eto, what is the smallest prime number greater than 50? I-explain ko sa inyo yung prime number ah. Ang prime number is ganito. Ha? Eto guys oh. Eto. Yung may ganito, yung may asterisk, yung may hirap. Prime number. May composite number kasi at saka may prime number. Wait, wag muna kayo mag-comment please. Baka mali kasi masagot niyo eh. May dalawa kasing types of numbers. May composite number at saka may prime number. Yung composite number maraming factors, gaya ng 9, 16, etc. Bakit yung 9? Pansin nyo kasi yung 9, it is may 3 times 3 at saka 9 times 1 para makuha. Yung 16 naman, merong 4 multiplied by 4, 8 multiplied by 2, at saka 16 multiplied by 1. Composite numbers to. Okay? Composite numbers guys, pag marami siyang factors. Ayan ang composite numbers ha. Yung prime factors naman, ay prime numbers naman guys, are numbers like 17, 19, ano ba? 5, 2, 3. Bakit yung mga to? Yung mga to guys, kasi yung factors lang nila is sarili nila at saka 1. Wala nang ibang way para makuha sila. Yung 19, ang factors niya is 19 multiplied by 1. Yung 5 is 5 multiplied by 1, etc. Wala nang ibang way para makuha yung mga numbers nila. Okay? Dito guys, ano yung number na walang factors bukod sa sarili niya at saka 1? Pinakamaliit na number. Hindi 51 guys. Kasi guys, yung 51 can be obtained by 17 multiplied by 4. Hindi 51. 17 multiplied by 3 pala. Sorry. 17 multiplied by 3 is 51. Kaya, ang magiging sagot natin dito is 53. Kasi yung 53 guys, walang factors na iba kundi sarili niya lang at saka 1. Okay, ito lang yung factors niya. Hindi na siya makukuha ng ibang way pa. Okay, hanap pa tayo ng mas mahirap. Hanapin lang ng mas mahirap guys. Eto nga guys, number 19 tayo. Ituturo ko yung shortcut sa work rate problem. Okay, number 19, shortcut. Guys, tapos na kasi yung worksheet for today. Naghahanap na lang tayo ng pwedeng masagutan na answers yung may hirap. Okay? Tapos na, ipopost ko yung picture ng worksheet natin mamaya sa Blue Up. Sa mga gustong makapanood, dito nyo mapapanood. Yung replay. I-screenshot nyo na guys, at ipapakita ko yung Blue Up kung saan kayo makakuha ng mga worksheet. Anong oras ulit bukas? 8 PM bukas guys. I-screenshot nyo na guys para masubscribe nyo mamaya. Tapos, sa Blue Up naman natin guys, sa Blue Up natin, dito kayo makakuha ng libreng worksheet. Okay, everyday ako nagpo-post ng worksheet. Ito yung Blue Up natin guys. Dito kayo makakuha ng worksheet. Yung worksheet natin for today is this one. Ito yung worksheet natin for today. Tapos, ng mga past na araw, ito yung mga worksheet natin. Kung gusto niyo ng medyo mahirap, i-download niyo yung February 9. Ito yung medyo mahirap, guys. Okay?
Ito yung blue up. Tapos, ito yung YT. Dito nyo mapapanood yung replay. Basically, yung blue up para sa worksheet, yung replay sa YT. Okay, mag-explain na ulit ako Sa number 19, guys. Ganito kasi yan. Guys. Tignan nyo kung working together. Okay, syempre, kung magtutulong sila, bibilis yung trabaho. Si unang lalaki, matatapos niya in 8 days. Si pangalawang lalaki, matatapos niya in 12 days. Nagtulong sila, working together. Pag working together, it is product over sum. Okay, pag nagtulong, product over sum. Pag mag-isa, product over difference. Okay? 8 times 12 is 96. Divided by 8 plus 12 is 20. Okay? 96 divided by 20, it is 4.8. Ito na yung magiging sagot natin. Take note yung mga keyword working together, working alone. Pag working alone, minus. Pag together, plus. Okay? Eto guys, pag ganito yung question, sige nga, pag ganito yung question, ano magiging sagot? 3x is equal to 2x plus 9. Ano magiging sagot? Okay, tama, 9. Yung 2x kasi, ililipat lang natin dito. So, 3x minus 2x is equal to 9. 3x minus 2x is equal to 9. Okay, paano pag working alone? Let's say, matatapos nila yung trabaho in 10 days. Okay? A and B. Si A alone, matatapos niya yan in 20 days. Si B, gaano katagal? Okay? Ito yung product over difference. Multiply niya yan. 20 multiplied by 10 all over 20 minus 10 para makuha niya yung work rate ni B. Okay? Nagtulong si A at saka B, natapos nila ng 10 days. Si A, nung nagtrabaho siya, natapos niya ng 20 days. Si B, gaano katagal niya matatapos? Ayan na. 20 times 10 is 200 over 10. Ang magiging sagot natin is 20 days din matatapos ni B. Okay? Ayun. Eto kasi, working together, tapos yung given natin is yung work rate nilang dalawa. Ayan o. Work rate ni A, work rate ni B. Kaya pinagdagdag natin. Dito, work rate ni A at saka B, work rate ni A, nawawala yung work rate ni B. Kaya may minus tayo sa baba. Doon lang naman yun. Hanap lang ako mahirap, guys. Eto nga, guys, number 25 nga. Number 25. How many hours are there in 2.5 days? Ilang oras meron sa 2.5 days? Gano'n ka lang? 2.5? Sure kayo? 36? Sure kayo? Eto guys, may two ways kasi tayo dyan. Okay, may two ways tayo. Eto yung logical way. Sa isang araw, meron tayong 24 hours. Sa dalawang araw, meron tayong 48 hours. Yung 0.5 meaning yan kalahating araw, di ba? So, sa kalahating araw, meron tayong 12 hours. 48 plus 12, it is 60. 60 hours meron tayo sa dalawa at kalahating araw. Ayan, 60 hours. Okay, 60 hours. Guys, common sense guys. Logical way Sa isang araw, 24 hours, di ba? Sa dalawang araw, syempre 48 hours. Kalahating araw, kalahati ng 24 is 12. 48 plus 12 is 60. 60 hours. Eto guys, madali lang. Same din sa shortcut natin kanina. Ilan ba yung total number of items? Di ba tatlo? Tatlong numbers. Tapos, yung number daw na pinag-add natin silang tatlo is 75. Ang sum daw nila is 75.
75 divided by 3 is 25. Okay. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Take note, odd numbers tayo. Odd numbers. Odd. Ito yung gitna. 25 ang gitna. Ano yung pinakamaliit? Yung number dito is, syempre, 23. Yung number dito is 27. Hindi 24 kasi nga odd numbers yung hinahanap. Kaya nga sinasabi ko sa inyo palagi na basahin niyo yung question na maigi. Okay, hindi pwedeng 24 kasi nga odd numbers tayo. Kung ano yung nakuha nyo dito, siya yung magiging median natin or gitna. Gitna, gitna. Okay? Tapos, kukunin mo yung number before 25 and after 25. Okay? Okay, ito nga number 27. 20% ng isang number is equivalent sa 36. Ano kayo yung number natin? Eto na. Gagawin nyo lang decimal yan. Ang decimal ng 20% is 0.2. N is equal to 36. Divide both sides by 0.2 para matira si N. N is equal to, alam nyo ba mag-divide pag may decimal? Isang decimal dito, ipupunta nyo sa right. So, isa ding decimal place dito, ipupunta nyo sa right. Magdadagdag kayo ng 0. Kung ilan yung talon nyo dito, yun yung magiging talon nyo dito. 360 divided by 2, ang number natin is 180. Okay? Yung number na original is 180. Ayan na guys. Hanap pa nga tayo ng mas mahirap. Ang dali-dali guys eh. Eto, number 31 guys. Number 31. A car travels 240 kilometers in 4 hours. How long to travel 300 kilometers at the same speed? At the same speed guys. 5 hours. Tama kayo guys. Okay, kunin muna natin yung speed niya. Speed. 240 na distance divided by time natin na 4 hours. Ang sagot is 60 yung speed niya. Ito yung speed, ito yung distance. Hinahanap yung time. So, 300 na distance divided by speed na 60. Ang magiging sagot natin dito ay 5. Okay? 5. Okay, sa number 32, basic PEMDAS lang. Pansin nyo yan guys, pansin nyo yan. Pag ganyan, siya yung mauuna. Magiging 15 minus brackets 3 multiplied by 4 minus 2, 2. Ayan. 15 minus 3 times 2 is 6. Ang magiging sagot natin is 9. Ha? 7.2. Saan? Guys, it is 36 divided by 0.2 po tayo. Okay? Kung ano yung nasa taas, siya yung magiging nasa loob. Kung ano yung nasa baba, siya yung magiging nasa labas. May isang decimal place dito, imumove mo siya pa right. Dito rin, since nag-jump ka ng isa dito, magja-jump ka rin ng isa dito. Mag-add ka ng 0. 360 divided by 2, it is 180. Okay? Magkaiba, hindi multiply. Ito. Number 28, sige. What is the result when 1.2 multiplied by 0.5 divided by 0.2? Ito na guys. Ganto lang naman yan, 'di ba? Sabi ko nga, pag nagmumultiply kayo ng may decimals, huwag nyo munang ilalagay agad. Okay? 1.2 multiplied by 0.5 is the same as 12 multiplied by 5. ML grind to mamaya. Sim, Dota na to. It would be 60, di ba? Tapos may dalawang decimal place tayo. Isa, dalawa. Isa, dalawa, dito yung tuldok natin. Kaya, ang magiging sagot natin dito is 0.6. Pwede rin 0.60. Parehas din yan. Ngayon, i-divide mo yan siya by 0.2.
May isang decimal place dito, imumove mo pa right. Isang decimal place din dito, imumove mo rin sa right. 6 divided by 2 is 3. Ayan na. Dali lang eh. Ano pa mahirap? Dadali naman kasi ngayon. GG na guys, bukas na ulit. Masyado madadali yung items. Number 45, last item na to guys. 2 over 3 divided by 4 over 5. Take note, pag nagdi-divide tayo ng fractions, it is keep, change, tapos flip. Okay? I-keep mo yung una, 2 over 3, i-change mo into multiplication, tapos i-flip mo, 5 over 4. Hindi guys, si Ant yan guys. Mag-ML kami mamaya niyan. Tropa yan si Ant guys. Ano ma-trigger? Kaibigan natin yan guys. Paano na matitrigger yan? Tropa yan guys. Okay, check nyo yung magka-diagonal. 4 divided by 2 is 2. 2 divided by 2 is 1. 1 times 5 is 5 over 3. 5 thirds. Dali naman. Number 46. Ano yun? Number 46, sige, ito muna. The sum of two numbers, may dalawang numbers daw tayo. Si number A at saka si number B. Pag si number A at saka si number B pinag-add, ang magiging sagot daw natin ay 90. Okay? One number is twice the other. Walang 5 over 3. Ay, 5 over 6. Sorry, di ko nakita. 3 times 2, 6. Sorry. Tao lang ah. Tao lang. Tao lang ah. Number 46 tayo. The sum of two numbers is 90. Si A at saka B daw, pag pinag-plus natin, 90 yung makukuha. One is twice the other. Si A daw is 2 beses na mas malaki kesa kay B. Ayan. Twice the number. Twice the other. Ito yung isa, twice sa kanya yung isa. So, pag pinag-add natin yan, 2n plus n magiging 90. Okay? 2n plus n is 3n is equal to 90. Divide both sides by 3, n would be 30. So, alam na natin yung may 30 yung sagot natin. Thank you, Riri. Malapit na matapos, guys. Malapit na matapos. Eto nga, foil method. Tagal na ako din nag-foil method eh. Ha? Parang sama na ng pagkasabi ko dun. Ang tagal ko nang hindi nasa-solve to, eto na lang. X plus 2 multiplied by x minus 3. Ano magiging sagot? O masama na ng pagkasabi ko dun, guys. Ang sama, guys. Guys, pwede nyo mapanood yung replay dito. Last na to. Ayoko na. Pinagtitripan nyo na, guys. Guys, isubscribe nyo na. Pa 1.7k na tayo, guys. Oh. Sige na, guys. Isubscribe nyo na, guys. Okay? X multiplied by x muna. Tapos, x multiplied by negative 3. X multiplied by x is x squared. Minus 3x. Kasi, negative 3 times x is negative 3x. Plus 2x. Kasi 2 times x is 2x. Plus 2x, positive 2 minus, times negative 3 is negative 6. So, x squared minus x minus 6. So, letter A. Mas mahirap nga bukas. Ang dali naman yun. Stress. Nai-stress na ako, guys, pag madadali. Okay na, guys. GG na ako, guys. Eto. Ay, wait lang. Last. Eto nga, guys. Last, number 55. Anong sagot nyo dito? Anong sagot? Analytical, guys. Hindi ako marunong eh. 900? 1. 27 ang sagot. Sige nga, awayin nyo ako guys. 27.
Joke lang. Joke lang. Hindi 27. Joke lang. It is 81 divided by 9, 9. Divided by 3, it would be 3. Okay. Game time. Ano 900? Saan yung i-screenshot nyo dito, guys? I-screenshot nyo na. Ito, screenshot nyo na, guys. Screenshot nyo na. Simple naman siya. Back to basics nga ni. Ba't may basics bang mahirap? Paano na yun, guys? Pag basic na mahirap. Guys, bukas mas mahirap items natin. 5. Masyado. Guys, ito yung word. Dito yung replay bukas. Dalawang replay bukas. Tapos yung blue up natin is ito. Okay? Okay. Guys, pipicturean ko na yung worksheet. Tapos ipopost ko na. Lalaro na ako, guys. Thank you, Tin. Guys, thank you Bukas na naman, guys. Madali kasi masyado. Thank you, guys, sa mga nanood. Tapos nag-follow. Thank you. Thank you, Elsa. Thank you, guys. GG. Good luck, Mami. Good luck, guys. Oh my God. Na-trigger talaga sa Emma, guys. Hindi nga, guys. Tropa natin si Ant. Guys, i-follow nyo pala siya, si Ant. Wait lang, guys. I-follow nyo si Ant-Man. Wait lang, guys, Huwag nyo muna alis. Guys, i-follow nyo si Ant-Man. Saan na si Ant-Man? Ito, guys, i-follow nyo si Ant-Man. Malapit mag-ML to, guys. I-follow nyo to, guys, si Ant-Man. Di na tanggal yung sulat. Tapos, guys, i-raid nyo to. Sabihin nyo, dito. Sabihin nyo. Ito, guys, i-raid nyo si Rick's Archive. Ito, guys. Guys, panoorin nyo to, sabihin nyo Arcs Raid. Sige na, guys, tropa natin to. Sabihin nyo Arcs Raid. Wait lang. I-kuan ko lang sa isang account. Wait lang, guys. Doon kayo punta, guys, kay Rix. Wait lang, guys, papakita ko. Guys, nagtuturo siya ng integrals. Ito, guys, Dito kayo manood, sabihin nyo Arcs Raid. Lagay nyo. Arcs Raid. Yun. Yan, guys. Yan, dito nyo i-raid. Yun. Yun, dyan nyo i-raid. Sabihin nyo, pag mali yung sagot niya, i-report nyo. Report pag... Ayan. Dito nyo i-raid, guys. Guys, GG na ako, guys. Thank you, guys, sa mga nanood. Good night, guys.